Sa isang maliit na bayan, nagtipon-tipon ang komunidad upang ipagdiwang ang Kapaskuhan. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at pasasalamat. Nagpasya silang pahalagahan ang tunay na diwa ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng pagtutok kay Jesus at sa kanyang kahangahangang pagmamahal para sa sangkatauhan. Pinalamutian ng mga bata ang simbahan ng mga ilaw, umaawit ng mga kantang pamasko na umuukit sa kasiyahan ng panahon. Ang mga matatanda at kabataan ay sama-sama sa isang masayang salo-salo. Iniiwan ang kanilang mga pagkakaiba upang magsama bilang magkakapatid sa pananampalataya. Umabot ang boses ng pastor sa panahon ng serbisyo na binabanggit ang awit 95. Halika, tayo'y umawit ng may galak sa Panginoon. Tayo'y sumigaw ng malakas sa bato ng ating kaligtasan. Lahat ay umuukit sa mga salita, itinaas ang kanilang mga tinig sa pasasalamat at pagpuri. Umikot sila sa eksena ng kapanganakan, nag-iisip tungkol sa kapanganakan ni Jesus, ang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Isang batang babae ang tumingin pataas at nagtanong sa kanyang ina, "Bakit natin ipinagdiriwang si Jesus tuwing Pasko?" Ngumiti ng mainit ang kanyang ina at sumagot, "Dahil siya ang dahilan ng panahong ito, ang tagapagligtas na nagdadala ng kapayapaan at pag-ibig." Ang koro ng komunidad ay umawit ng mga himno na nagpupuri sa mga kababalaghan ng Panginoon ngayong panahon ng holiday. Pinuri nila ang kanyang awa at biyaya para sa buong sangkatauhan. Kinikilala ang walang hanggang pag-ibig na ipinagkaloob niya sa kanila. Sa kanilang mga puso, inilahad nila ang pasasalamat para sa sakripisyo ng kanyang anak na nagligtas sa sangkatauhan mula sa kasalanan at pagkawasak. Lumalakas ang diwa ng pagkakaisa habang lahat ay pumayag na isantabi ang lahat ng puot at mapaghusga na pananalita. Isang matandang lalaki ang nagbahagi ng kwento tungkol sa pagpapatawad. Binigyang diin ang kahalagahan ng malasakit sa panahong ito. Habang sila'y nagtipon sa paligid ng mesa ng salo-salo, naalala nila ang Pias Corinto 10:31. Kaya't anuman ang inyong kinakain o iniinom o anumang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Nagpakita sila ng sinadyang pagsisikap na maging maingat sa iba. Tinitiyak na walang sino man ang magiging sanhi ng pagkakadapa ng iba. Ang kanilang mga panalangin ay umangat na parang insenso, humihiling ng kapayapaan, pag-ibig, at pag-unawa sa lahat ng mga komunidad. Naglaro ang mga bata ng masaya na nagpapaalala sa lahat ng kawalang sala at dalisay na pag-ibig na isinasa katawan ni Jesus. Isang batang babae ang bumulong sa kanyang kaibigan. Ipagdiwang natin ang mga holiday sa pamamagitan ng pagiging mabait at nagpapasalamat sa kanyang walang kondisyong pagmamahal. Ibinahagi nila ang mga kwento ng mga personal na biyaya, nagpapasalamat sa kanya para sa kanyang patuloy na awa at biyaya. Sa buong gabi, malinaw ang mensahe. Yakapin ang tunay na kahulugan ng Pasko bilang regalo mula sa Diyos. Umawit sila ng may kasiyahan, ang kanilang mga tinig ay nagkakaisa sa pagpuri sa bato ng kanilang kaligtasan. Ang mga kampana ng simbahan ay tumunog, nagsasaad ng kagalakan at pag-asa na dinadala ni Jesus sa mundo. Ilang nagliyab na kandila bilang pag-alala sa mga hindi nakasama sa kanila, nananalangin para sa kapayapaan sa kanilang mga puso. Nangako silang dalhin ang diwa ng kaligtasan, kabaitan at pasasalamat sa bagong taon. Nang dumating ang gabi, umalis ang lahat na may panibagong damdamin ng layunin. Ang mahalin at paglingkuran ang iba tulad ng ginawa ni Kristo. Alam ng komunidad na ang kanilang mga gawa ng kabaitan at pasasalamat ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa lahat ng kanilang ginagawa. Naiintindihan nila na ang pagdiriwang kay Jesus ay higit pa sa mga tradisyon. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng kanyang pagmamahal araw-araw. Isang pamilya ang lumuhod ng sabay-sabay sa panalangin. Nagpasalamat para sa himala ng kapanganakan ni Jesus at sa kanyang presensya sa kanilang buhay. Ang kanilang mga tinig ay nagkaisa sa isang huling himno, umuulit sa mga salita ng awit 95. Magsilapit tayo sa kanya na may pasasalamat at purihin siya sa musika at awit. Ang panahon ng Kapaskuhan ay naging sagrado para sa pagninilay-nilay, muling pagsisimula at pagdiriwang sa biyaya ng Diyos. Lahat ay umalis na may mga pusong puno ng pag-asa, handang ibahagi ang kanyang pagmamahal sa iba lampas sa kanilang komunidad. Alam nila na sa pamamagitan ng kanilang kababaang loob, pasasalamat at pananampalataya, makakagawa sila ng pagbabago sa mundo. Habang naglalakad sila pauwi,
Ang mga bituin sa itaas ay tila kumikislap ng mas maliwanag. Pinagpapala ang kanilang pagsisikap na ipagdiwang ang kanyang mga banal na kababalaghan. Sa mga tahimik na sandaling iyon, naramdaman nila ang kanyang presensya, nagpapasalamat para sa hindi matitinag na ugnayan ng pag-ibig na nag-uugnay sa sangkatauhan kay Kristo. Sa bawat panalangin at kanta, muling pinagtibay nila ang kanilang pangako na mamuhay para sa kanyang kaluwalhatian araw-araw. Dinala nila ang tunay na espiritu ng Pasko, awa, biyaya at walang kondisyon na pag-ibig sa kaloob-looban ng kanilang mga kaluluwa. Ang tunay na pagdiriwang ay hindi natagpuan sa mga regalo o dekorasyon, kundi sa mga pusong binago ng kanyang pagmamahal. At kaya't nangako sila na palawigin ang kabaitan at pagpapatawad na sumasalamin sa tunay na kahulugan ng panahon ng Kapaskuhan. Sa kanilang mga aksyon, umaasa silang magbigay inspirasyon sa iba na makita si Jesus bilang dahilan ng bawat pagdiriwang. Naiintindihan nila na ang panahon ng Kapaskuhan ay paalala ng walang hanggan na pagmamahal ng Diyos na ibinuhos sa kanila ng buo at malaya. Sa pasasalamat at kagalakan, inaasahan nilang maibahagi ang kanyang pag-ibig sa buong darating na taon. Sa pagkakaisa, kanilang pinuri ang Panginoon, umaawit ng may kagalakan at pasasalamat, na pinapailaw ng pag-asa na kanyang dinala sa kanilang mga buhay. Ang kanilang pagdiriwang ay isang patunay sa kapangyarihan ng pananampalataya na nagniningning sa bawat gawaing kabutihan na kanilang isinagawa. Nang matapos ang gabi, dala nila sa kanilang mga puso ang diwa ng Pasko, isang walang hangang regalo mula kay Jesus mismo.